Sa mga magsisimula na ng kanilang hashtag Balik Alindog Project 2018, tuklasin natin ang katotohanan sa likod ng ilang exercise myths. Ang exercise hindi pangsamantalang, hindi one shot na ma-achieve mo agad yung goal mo. It's usually a lifestyle. Magbiyahe. Gusto kong magkaroon ng New Year, new set of goals. Kaya nagtanong kami sa ilan nating mga kapatid ng kanilang ultimate goal this 2018. Mag-lose po ng weight. Gusto ko mag-travel sa abroad. Makapag-ipon ng maraming perang. Gusto ko ulit mag-gym. Naka-move on sa ex ko at naging sexy. Karamihan sa mga nakuha naming sagot may kinalaman sa kanilang hashtag fitness goals. Very important ang exercise kasi ang tao designed na may muscle, kailangan gumalaw. Gaganda yung kalusugan mo kung may exercise ka. Ang exercise, lalo na yung the aerobic kind of exercise, promotes endorphins. We call them the happy hormone. Natatanggal yung stress sa katawan mo, yung general feeling na healthy ka, nandoon. Pero bago magsimula, dapat isaalang-alang ang sapat at tamang kaalaman sa pag-e-exercise. Susubukin natin ang kaalaman ng ating mga kapatid sa ibabato naming mga paniniwala ukol sa exercise. Una sa lahat, pwede bang hindi kumain bago mag-ehersisyo para mas lalong masunog ang taba ng katawan? Hindi po pwede. Kailangan ho natin kumain bago mag-exercise para magkaroon ho tayo ng energy sa gagawin natin pag-exercise. It depends. Number one, huwag bondat. Mahihirapan ka mag-exercise niyan bukod sa mabigat. As a general rule, mas maganda yung walang laman yung tiyan. Hindi dahil sa maka-burn ka ng fat. Yung burning of fat will depend on how intense and how long you exercise, more hindi kung ano yung kinain mo before the event. Maaari naman daw kumain bago mag-ehersisyo, pero hinay-hinay lang sa mga pagkaing mayaman sa carbohydrates. It has something to do with the insulin in the body. Kung madami yung carbohydrate mo, mas mataas yung insulin mo. Mas mataas yung insulin mo, mas mabilis na mawawala yung carbohydrate sa blood mo. Dahil ang bilis ng baba niya, magugutom ka na naman. Mas madalas kang magutom kung mataas ang carbohydrate content ng meals mo. The less the carbohydrate content of the food you eat, the more effective your weight loss will be. Next up, pwede bang mas tagalan pa ang exercise para mas maraming taba ang masunog? Hindi pwede kasi mapapagod ng katawan. In a lot of ways, that is true. Uunahin ng katawan talaga yung i-burn yung carbohydrates. And it is only later, after you deplete the carbohydrates, na kukuha siya ng ibang energy source. And that means the fats. The short events, you are mostly burning carbohydrates lang dyan. And the longer the event, the more likely na fats ang nababurn. But as to the time period, it depends a lot on the individual. It depends on the training state, no? Kung gaano ka ensayado yung tao at saka kung ano yung kinakain. Makatutulong din na taasan ang intensity ng exercise para sa mas mabilis na pagsunog ng taba. In the context of weight loss, the fat burning switch, kumbaga. The less intense means kung nagsimula ka na very slow, hindi mo nasusunog agad yung carbohydrates mo. So, mas tatagal ka. Mag-switch ka pa rin into fat burning yan. But maybe after 2 hours. Masasabing intense ang ginagawang ehersisyo kapag pumapalo sa 60 to 80% ang inyong maximum heart rate. Heto naman mga kapatid, pwede bang paulit-ulit na uminom ng tubig kapag nag-e-ehersisyo para mapalitan ang tubig na nawala sa katawan? Pwede para mapalitan yung resistensya natin sa katawan. Recent studies prove that that is untrue. May natural regulating mechanism ang katawan natin through our thirst. So if you feel thirsty, you drink. If you are not thirsty, do not drink. Kapag labis ang pag-inom ng tubig, mabilis na natutunaw at maaaring bumaba ang electrolytes o mga asin sa katawan gaya ng potassium at sodium na tumutulong sa nerve function at blood volume.
Dahil dito, tumataas din ang tsansa na makaranas ng dehydration, muscle cramps at organ failure. Hydration per se, you only think of if you are in the endurance sports. Ibig sabihin yung kung ang 3 hours and above, yan mag-iisip ka na kailangan mong i-hydrate yung participant. On the shorter events, okay lang na plain tubig lang. And that can last up to about 2 hours. After 2 hours, it might be more prudent to meron yung mga electrolyte replacement. Next, pwede bang maligo pagkatapos mag-exercise? Hindi pwede kasi mapapasma ang katawan at bigyan naman natin ang katawan nating magpahinga bago natin ito basain. Walang medical evidence about pasma, especially after exercise. One of the effects of exercise, no, with the increase in metabolism, tataas yung body temperature mo. So one of the ways of cooling down is maligo ka. Dagdag pa ng ating eksperto, maligamgam man o malamig na tubig, basta kaya ng inyong katawan, maaaring gamiting pampaligo pagkatapos mag-ehersisyo. Para sa ating huling haka-haka, pwede bang kumain ng protein-rich food pagkatapos mag-ehersisyo para makapag-recharge ang katawan? Pwede kasi kailangan ito ng muscles mo. Pwede, no? In fact, it is recommended. If it is enough to cause muscle soreness, pag nananakit yung laman-laman mo, ibig sabihin may konting damage yung muscle mo. Protein lang ang makakatulong mag-repair sa damage na yun. The higher your protein intake, the faster the recovery from the muscle soreness. Yun ang general rule. But how fast you recover, it really depends. Bukod sa pagkaing mataas sa protina, maaari ring subukan ang pag-inom ng whey protein pagkatapos mag-exercise. Most of them are actually meal replacements. There is a certain percentage of fat, although in most, mababa yung fat kasi ang emphasis nila on the protein. The nature of the protein in the protein drinks, mas madali kasi siyang ma-absorb, mas madaling magamit ng katawan. Kung steak ang kakainin mo, ngunguyain mo pa, tapos i-digest pa ng katawan mo bago siya magagamit. Ngayong natuldukan na ang mga haka-haka ukol sa pag-eehersisyo, siguradong handa na ang ilan nating mga kapatid sa pagsisimula ng kanilang #2018 Fitness Goals. Sa mga hindi nakapanood po ng buo ng ating episode ngayong hapon o sakaling may mga kwento at impormasyon kayong nais balikan, bisitahin lamang po ang TV5 Philippines YouTube page. Huwag pong kalimutang makinig sa Alagang Kapatid sa Radyo tuwing Huwebes alas 11 ng tanghali sa Radyo 5 92.3 News FM at manood ng ating programa tuwing Sabado alas 12:30 ng hapon sa TV5. Dahil ang aming misyon na maging tagapagbantay ng inyong kalusugan at tagapaglingkod ng mga nangangailangan, lalo pa po namin pag-iigihan. Muli, ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Alagang Kapatid, ang lunas na alay namin. Mga kapatid, himayin po natin ang ating paksa kasama si Dr. John Michael Porquez. Isa po siyang ENT surgeon mula sa Cardinal Santos Medical Center. Magandang tanghali and welcome sa Alagang Kapatid, Doc. Hello, good afternoon din po. Doc, ito pong temporomandibular joint. Ano po ba ito at ano ang function nito? Ang temporomandibular joint ay siya yung joint na responsable sa pagbuka at pagsara ng bibig natin. Ang joint na to ay nakikita sa dalawang parte, kaliwat kanan. Ang silbi talaga niya ay parang hinge joint na kusa siyang slide through and back and forth. Kaya kailangan sabay silang gumagalaw at nakokontrol to ng mga muscles ng pagnguya natin. So pag sinabi na pong temporomandibular joint disorder, ano po ang nangyayari doon? Ang importante lang talaga para masabi natin TMJ disorder siya, may sakit na nararamdaman na naagrabya habang kumunguya o bumubuka ng bibig. Minsan may nararamdaman siyang click na kapag nagbubuka ng bibig o kaya yung panga mismo ay minsan naiipit sa isang posisyon. Pag nag-lock yung jaw, may mga iba kusa nila na ibabalik. May mga iba naman na kailangan talaga pumunta pa ng emergency room. Ano po yung mga risk factors sa pagkakaroon po ng TMJ, Doc? Inborn factors, yung joint hindi pantay, maliit, o kaya naman may history nga na nabugbog, o kaya naman yung pagkagat niya, hindi pantay yung kagat. Yung mga ngipin niya ay hindi pantay din. Mas common siya nakikita sa babae. Dahil nga sabi raw nila yung hormones. Baka yung hormones ng babae nakaka-apekto, lalo na kung mababa ang estrogen. May age group din.
Yung age group na susceptible yung mga tao magkaroon nito ay nasa 20 to 40 years old. Dahil nga sa stress factor sa buhay, kaya sila lalong nasi-stress. Habang tulog, stress pa rin sila. So, ang manifestation nito ay habang tulog, nagkikis-kis yung mga ngipin nila na tinatawag na bruxism. Parang nagkaroon ng spasm yung panga. Kumbaga, napulikat, doon minsan nagkakaroon ng problema. Paano mo masasabing ito ay TMJ disorder? Ramdam ng pasyente ay migraine na headache, o minsan umuugong ang tenga. So maraming simptomas siyang pwedeng maranasan, pero ang nagiging dahilan talaga ay yung joint lang na nakikita dito. Ano po yung mga tests muna na ginagawa ninyo to confirm na ito po ay TMJ disorder? Clinical ang una talagang kailangan natin malaman. History ng pasyente, dahilan, kung bakit nag-lockjaw, anong kinain, kailan nangyari. Tapos may x-rays na makikita kung yung joint niya ay nandun pa rin. Kung hindi naman nakikita sa x-ray, pwede naman maging CT scan. Tapos kung yung cartilage talaga, kunyari medyo severe na yung condition, doon naman tayo nag-MRI. Paano po yung iba't ibang stages at iba't ibang gamutan po ng pagkakaroon ng TMJ disorder? Habang maaga, pwede siyang gamutin ng simpleng gamot lang na iniinom. Bibigyan mo ng muscle relaxants, pain relievers. After 2 to 4 weeks, hindi pa rin nawawala. Babalik na naman siya. Saka mo lalagyan ng splint. Ang splint ay nakakatulong para pumantay yung kagat. Tapos maiwasan din yung tinatawag nating bruxism nga during the night na nangingit, teeth grinding. Usually mga weeks din yan 4 weeks na naman, inaantay natin. Sunod na buwan, ang gagawin naman, therapy. Ang surgery, nangyayari talaga kapag sobrang severe na ginawa mo na lahat ng pwedeng gawin, yung success rate ng surgery ay hindi siya masyadong maganda. Doc, panghuli na lamang po paalala sa mga kapatid natin para makaiwas sa pag-atake ng kanilang TMJ disorder or para hindi na mag-develop ng TMJ disorder. Pag may naramdaman habang maaga, patingnan na lang kagad. Para at least ma-assess at kung maaga naman ma-develop, magamot, edi mas maganda. Kapag may TMJ dysfunction na yung pasyente, na-advise ko yung pasyente, huwag na nakakain muna ng matitigas. Kung nga, may limitasyon makakapa mo Kapag ngumanga, minsan may limitations na doon siya nagkiklik. O sasabihin ko lang sa pasyente, hanggang ganito lang kalaki muna ibubuka ng bibig mo. May mga massage na ginagawa sa TMJ. Tutulak mo pataas. Ganyan, himas-himas lang. Kumbaga nire-relax mo lang Dito pataas naman. Para ma-relax lang. Tapos minsan, warm compress o kaya may mga oils para minamasahe lang. Thank you, Dr. Porquez, for joining us. Maraming salamat din. Ayan mga kapatid, ang lagi po naming paalala sa inyo, tamang kaalaman ng pinakamabisang sandata para makaiwas sa anumang karamdaman at patuloy na mapangalagaan ang ating kalusugan. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik pa ang Alagang Kapatid.